Maagang nagising si Samara Eliseo sa maliit na kwarto na dati niyang inuupahan, ngunit ngayon ay tila pansamantalang alaala na lamang iyon sa kanyang isip. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas mula nang ikasal siya kay Caleb Viridian, ngunit pakiramdam niya ay napakalayo na ng buhay na iniwan niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan na may bahagyang umbok na, tanda ng bagong buhay na kanyang dinadala. Hindi pa man siya lubos na nakakapag-adjust sa pagiging asawa, ay haharap na agad siya sa mas mabigat na hamon bilang isang ina. Pagbukas niya ng mata, tumambad sa kanya ang napakalawak na kisami ng silid na tila hindi mauubos ang espasyo. Malambot ang kama, malamig ang hangin mula sa aircon, at tahimik ang paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya mapakali. Ang mansyon ng pamilya Viridian ay hindi katulad ng mga lugar na kinasanayan niya. Napakalayo nito sa simpleng buhay sa probinsya kung saan siya lumaki. Narinig niya ang mahinang katok sa pinto. "Samara, bumaba ka na. Hinihintay ka ni Mama sa dining hall." Boses iyon ni Caleb, ang kanyang asawa. Mahinahon ang tono nito, ngunit may halong pag-aalala. Tumanggo si Samara kahit hindi siya nakikita, saka dahan-dahang bumangon. Maingat siyang naglakad patungo sa salamin at inayos ang kanyang buhok. Kahit simpleng damit lang ang suot niya, sinikap niyang magmukhang maayos. Alam niyang bawat kilos niya sa bahay na ito ay pinapansin. Pagbaba niya sa hagdan, agad niyang naramdaman ng bigat ng hangin. Nakaupo na sa mahabang mesa si Doña Veronique Viridian, ang ina ni Caleb. Nakasuot ito ng elegante at mamahaling damit, at kahit hindi nagsasalita, dama na agad ang awtoridad nito sa buong bahay. Tumigil si Samara sa gilid ng mesa bago umupo. "Magandang umaga po." Bahagyang tinaas ni Doña Veronique ang kanyang tingin, saka sulyapan si Samara mula ulo hanggang paa. "Ganyan ka ba talagang manamit kahit nasa bahay na may disiplina? Parang pupunta lang sa palengke." Napayuko si Samara. Hindi niya alam kung ano ang tamang isagot. Tahimik siyang umupo sa upuan sa dulo ng mesa. Hindi nagsalita si Caleb, ngulit halata ang tensyon sa kanyang mukha. Alam niyang mali ang sinasabi ng kanyang ina, ngulit tila wala siyang lakas ng loob na kontrahin ito. Habang kumakain, napansin ni Doña Veronique ang paraan ng paghawak ni Samara sa kubyertos. "Hindi ka ba naturuan ng tamang asal? Ganyan ba kayo kumain sa inyo?" Napahinto si Samara. Hindi niya inaasahan pati simpleng pagkain ay magiging dahilan ng panghuhusga. "Pasensya na po, matututunan ko rin po." Ngumiti si Doña Veronique, ngulit halatang may halong pangungutya. Sana nga, dahil sa bahay na ito, hindi pwede ang mga galing sa baba. Tahimik lang si Samara. Ramdam niya ang bawat salitang tumatama sa kanya, ngunit pinili niyang lunukin ang lahat, hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang dinadala niya at para sa lalaking mahal niya. Matapos ang agahan, agad siyang tumayo upang tumulong sa pagliligpit, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga kasambahay. "Ma'am, kami na po." Ngunit bago pa siya makasagot, narinig niya ang boses ni Doña Veronique mula sa sala. "Hayaan mo siya. Kung gusto niyang patunayan na karapat-dapat siya dito, magsimula siya sa mga simpleng bagay." Napatingin ng kasambahay kay Samara, tila naaawa, ngunit wala itong magawa. Tahimik na nagpatuloy si Samara sa pagliligpit. Habang ginagawa iyon, unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Hindi ito ang inaasahan niyang buhay bilang asawa. Hindi ito ang tahanang pinangarap niyang maging masaya. Lumipas ang ilang oras at nakita siya ni Caleb habang nag-iisa sa kusina. "Samara, okay ka ba?" Ngumiti siya kahit pilit. "Oo naman, kailangan ko lang mag-adjust." Huminga ng malalim si Caleb. "Pasensya ka na kay Mama. Ganyan lang talaga siya. Masasanay ka rin." Tumanggo si Samara, ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung kakayanin ba niya. Habang nakatayo siya sa may bintana ng kusina,
Tanaw niya ang malawak na hardin ng mansyon. Napakaganda ng tanawin, ngunit pakiramdam niya ay para siyang nakakulong sa isang lugar na hindi siya tanggap. Muli niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Para sa'yo, kakayanin ko. Sa araw na iyon, nagsimula ang tahimik na laban ni Samara sa loob ng mansyon ng pamilya Viridian. Isang laban na hindi niya alam kung hanggang kailan niya matitiis. Ngulit sigurado siyang hindi siya susuko. Kahit paunti-unti siyang nilalamon ng sakit at panghuhusga sa loob ng bahay na dapat sana'y tinatawag niyang tahanan. Hindi nagtagal ay tuluyang nagbago ang takbo ng araw-araw na buhay ni Samara sa loob ng mansyon. Kung noong una ay puro salita lamang ang kanyang nararanasan, ngayon ay unti-unti nang nadadagdagan ng mga gawaing hindi niya inaasahan bilang asawa ng anak ng isang mayamang pamilya. Maaga pa lamang ay ginigising na siya ng isa sa mga kasambahay upang ipaalam ang mga utos ni Doña Veronica. Minsan ay kailangan niyang tumulong sa kusina, minsan naman ay pinapapunta siya sa laundry area upang ayusin ng mga damit kahit pa may mga taong naka-assign para doon. Sa bawat utos, walang direktang pagsigaw o galit, ngunit malinaw ang mensahe na hindi siya itinuturing na tunay na miyembro ng pamilya. Isang umaga, habang dahan-dahan siyang naglalakad sa hallway, ramdam niya ang bahagyang pananakit ng kanyang likod. Napahawak siya sa kanyang tiyan, sinusubukang maging maingat sa bawat hakbang. Ngunit hindi pa man siya nakakapahinga, ay narinig na niya ang malamig na boses ng kanyang biyenan. Samara, tapos ka na ba sa pag-aayos ng guest room? Napahinto siya at agad na humarap. Hindi pa po, pero gagawin ko na po ngayon. Bahagyang umiling si Doña Veronica. Hindi pa? Ang dami mong oras dito sa bahay pero simpleng utos hindi mo matapos agad. Napayoko si Samara. Gusto niyang ipaliwanag na nahihirapan siya dahil sa kanyang kalagayan, ngunit pinili niyang tumahimik. Ayaw niyang lumala pa ang sitwasyon. Sige po, aayusin ko na po ngayon. Tahimik siyang umakyat sa guest room. Pagdating niya, agad niyang nakita ang mga kumot na kailangang palitan at mga gamit na kailangang ayusin. Dahan-dahan niyang sinimulan ng trabaho, kahit ramdam niyang mabilis siyang napapagod. Sa bawat pagyuko niya upang pulutin ng mga gamit, tila mas lalong sumisikip ang kanyang paghinga. Ngunit pinilit niyang tapusin iyon. Pagdating ng tanghali, hindi pa siya tapos, ngunit tinawag na siyang bumaba. May bisita tayo, sumama ka. Pagpasok niya sa sala, agad niyang napansin ang 3 babae na nakaupo sa sofa, mga kaibigan ni Doña Veronica. Maayos ang bihis, elegante, at halatang sanay sa ganitong klaseng buhay. Ito ang asawa ng anak ko. Simple lang ang pagpapakilala, ngulit may kakaibang tono. Parang may kulang. Lumapit si Samara at bahagyang yumuko. Magandang tanghali po. Isa sa mga bisita ang ngumiti, ngunit may halong pagsusuri sa kanyang mga mata. Ay, siya pala yun. Yan ba yung sinasabi mong ganing probinsya? Hindi agad sumagot si Doña Veronica, ngunit ang bahagyang pag-angat ng kanyang kilay ay sapat na. Oo, siya nga. Napangiti ang isa pa. Mukhang tahimik, pero halata naman. Hindi na kinailangang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin. Tahimik lang si Samara, nakatayo sa gilid habang sila ay nag-uusap. Ramdam niya ang init sa kanyang mukha, ngulit hindi siya nagsalita. Pinili niyang lunukin ng lahat ng naririnig. Samara, mag-serve ka nga ng tsaa? Agad siyang kumilos, kahit pa naninginig ang kanyang kamay. Pumasok siya sa kusina, inihanda ang tray, at maingat na dinala ito pabalik sa sala. Ngunit habang inilalapag niya ang tasa sa mesa, bahagyang natapo ng kaunting tsaa dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Napaatras siya agad. Pasensya na po. Napatingin ng mga bisita sa kanya. May halong pagkagulat, nulit mas naningibabaw ang panghuhusga. Nako, hindi pa sanay. Mahinang tumawa ang isa. Ganyan talaga pag hindi nakasanayan. Tahimik lang si Doña Veronica, ngunit ang kanyang tingin kay Samara ay malamig at matalim. Maglinis ka na lang doon. Mabagal na tumunggo si Samara, saka agad na umalis sa sala. Pagdating niya sa kusina, doon niya pinakawala ng kanyang pinipidilang emosyon.
Napaupo siya sa isang silya, hawak ang kanyang tiyan, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang maranasan ang ganito. Hindi niya gusto ang maging bahagi ng pamilyang ito, ngunit pinili niyang mahalin si Caleb kahit magkaiba sila ng mundo. Sa kabilang banda, si Caleb naman ay nasa opisina, abala sa trabaho. Ilang beses niyang tinangkang tumawag kay Samara, ngunit hindi ito nagsasagot. Hindi niya alam na bawat oras na lumilipas, mas lalong lumalalim ang sakit na dinadala ng kanyang asawa. Pagdating ng gabi, umuwi si Caleb at agad hinanap si Samara. Natagpuan niya ito sa kwarto, tahimik na nakaupo sa gilid ng kama. Napansin niya agad ang pamumula ng mga mata niya. Anong nangyari? Umiling si Samara. Hindi, pagod lang. Umupo si Caleb sa tabi niya. Sigurado ka? Ngumiti si Samara ngunit halatang pilit. Oo, ayos lang ako. Hindi na siya pinalit ni Caleb, ngunit may kutob siya na may mali. Hindi niya lang alam kung paanong sisimulan ng pag-unawa. Habang nakahiga si Samara ng gabing iyon, nakatitig siya sa kisame. Ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib at ang lungkot na unti-unting bumabalot sa kanya. Sa loob ng napakalaking mansyon, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. At habang lumilipas ang mga araw, hindi niya maiwasang tanungin ng sarili kung hanggang kailan niyang kakayaning manatili sa lugar na araw-araw siyang pinaparamdam na wala siyang halaga. Lumipas ang ilang araw na tila walang nagbabago sa buhay ni Samara sa loob ng mansyon, ngunit may kakaibang tensyon na unti-unting bumabalot sa buong bahay. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng mga gamit sa sala, napansin niya ang hindi karaniwang galaw ng mga tao. May ilang tauhan na naglilinis ng mas maigi, may mga nag-aayos ng mesa, at tila may inaasahang mahalagang bisita. Hindi nagtagal ay dumating ang isang lalaki na may dalang itim na maleta at ilang papeles. Maayos ang kanyang pananamit at halatang hindi siya ordinaryong bisita. Tahimik siyang sinalubong ng isa sa mga staff at dinala sa opisina ni Doña Veronique. Napatingin si Samara sa direksyong iyon, ngunit agad din siyang bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi niya gustong mag-usisa, lalo na't alam niyang wala siyang karapatan sa mga usapin ng pamilya. Ngunit habang dumadaan siya sa hallway papunta sa kusina, hindi niya maiwasang marinig ang bahagyang usapan mula sa loob ng opisina. Narinig niya ang boses ng lalaki, mahinahon ngunit seryoso. Kailangan na po nating ayusin ang dokumentong ito, Doña Veronique, matagal na itong nakabinbin. Sandaling natahimik ang paligid bago sumagot ang biyenan niya. Hindi pa ba pwedeng ipagpaliban? May mga bagay pang kailangang pag-usapan. Napahinto si Samara sa kanyang hakbang. Hindi niya sinasadya, ngunit tila napako siya sa kinatatayuan habang nakikinig. Hindi malinaw ang lahat ng salita, ngunit may ilang katagang tumatak sa kanyang isip. May kinalaman ito sa titulo ng lupa at pagmamay-ari. Hindi niya lubos na naintindihan ang detalye, ngunit naramdaman niya ang kakaibang bigat sa tono ng usapan. Para bang may tinatagong lihim na matagal nang hindi binubuksan. Bigla siyang napalingon nang marinig ang paglapit ng isa sa mga kasambahay. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Doña Veronique sa kusina. Agad siyang tumunggo at naglakad palayo. Pilit inaalis sa isip ang narinig. Hindi iyon dapat pinakikialaman, hindi iyon ang lugar niya. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Doña Veronique na nakatayo. Seryoso ang mukha. Samara, ikaw ang maghahanda ng tanghalian ngayon. May mahalagang bisita tayo. Bahagyang nagulat si Samara. Ako po? Oo, tingnan natin kung may silbi ka rin dito sa bahay. Walang emosyong sinabi iyon ng biyanan niya, ngunit sapat na iyon para maramdaman ni Samara ang paghamak. Tahimik siyang tumunggo at agad na kumilos. Habang naghahanda siya ng pagkain, pilit niyang inaalala ang mga natutunan niya noon sa kanyang ina. Simpleng putahe lang ang alam niya, ngunit sinikap niyang pagandahin ang presentasyon. Sa bawat galaw niya, dala niya ang kaba na baka muli siyang mapahiya. Pagkatapos ng ilang oras, inihain na ang pagkain sa dining area.
Nakaupo na si Doña Veronique at ang lalaking bisita. Nang pumasok si Samara dala ang huling ulam, bahagyang napatingin sa kanya ang lalaki. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata at sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila may pagkilala sa tingin nito. Ngunit agad din itong bumalik sa pagiging formal. Umupo si Samara sa gilid, tahimik na ng mamasid. Habang kumakain, napansin niya ang seryosong pag-uusap ng dalawa. Kailangan na po talagang ayusin ito. May mga papeles na hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Muling nanigas si Samara sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya maintindihan kung bakit tila pamilyar sa kanya ang paksa kahit wala naman siyang alam sa ganitong bagay. Bahagyang sumimangot si Doña Veronique. Aayusin ko iyon sa tamang oras, hindi mo na kailangang magmadali. Ngunit may kakaibang kaba sa kanyang boses na ngayon lang napansin ni Samara. Tahimik lang siyang kumain, ngunit hindi mapakali ang kanyang isip. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may bahagi ng usapan na may koneksyon sa kanya, kahit hindi niya maipaliwanag kung paano. Pagkatapos kumain, siya rin ang nagligpit ng mga ginamit. Habang hinuhugasan niya ang mga plato, hindi niya maiwasang balikan sa isip ang narinig niya. Titulo ng lupa, pagmamay-ari, mga dokumento. Hindi niya alam kung bakit parang may bumubulong sa kanyang isipan na mahalaga ang mga salitang iyon. Sa kabilang banda, sa loob ng opisina, muling kinausap ng lalaki si Doña Veronique. Hindi na ito pwedeng itago ng matagal. May karapatan ang tunay na may-ari na malaman ang lahat. Napatigilan si Doña Veronique at sa unang pagkakataon, bakas sa kanyang mukha ang kaba. Hindi pa panahon, marinyang sagot niya. Habang abala si Samara sa kusina, hindi niya alam na sa mismong mansyon na iyon, unti-unting lumalapit ang katotohanan sa kanya. Isang katotohanang kayang baguhin ang lahat ng kanyang pinagdadaanan, ngulit sa ngayon ay nananatiling lihim, nakatago sa likod ng mga papel at desisyong hindi pa handang ilandad. Sa araw na iyon, nagsimula ang isang misteryong hindi pa niya nauunawaan, ngunit unti-unting hahatak sa kanya sa mas malalim na realidad na magpapabago sa kanyang buhay. Mula nang dumating ang lalaking may dalang mga dokumento, mas lalo pang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Kung dati ay malamig lamang ang pakikitungo ni Doña Veronique kay Samara, ngayon ay tila mas naging mahigpit at kontrolado ang bawat galaw nito sa kanya. Hindi na siya basta-basta pinapayagang gumalaw sa bahay nang walang utos. Maging ang simpleng pag-uupo sa sala ay tila ipinagkakait sa kanya. Kapag may mga bisita, agad siyang pinapaakyat sa kwarto o pinapagawa ng kung ano-anong gawain upang hindi makita. Isang hapon, habang tahimik siyang naglalakad sa hallway, narinig niyang boses ng kanyang biyenan mula sa sala. "Samara, saan ka pupunta?" Napahinto siya at agad na humarap. "Magpapahinga lang po sana ako sandali." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Doña Veronique. "Magpapahinga? Ano ang ginawa mo para mapagod ka? Ang dami mo pang hindi natatapos." Napayuko si Samara. Ramdam niya ang kirot sa kanyang likod at ang paninikip ng kanyang tiyan, ngunit pinili niyang huwag magsalita. "May darating na mga bisita mamaya. Ayokong makita kanila. Umakyat ka na lang at ayusin mo ang storage room. Ang dami ng kalat doon." Bahagyang nagulat si Samara. "Storage room po?" "Oo, at siguraduhin mong malinis iyon bago ka bumaba." Walang ibang pagpipilian si Samara kundi tumanggo. Kahit paramdam niyang mabigat ang utos, agad siyang kumilos. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, hawak ang kanyang tiyan, pilit pinipigilan ng pagod. Pagdating niya sa storage room, bumungad sa kanyang tambak ng mga lumang kahon, gagamitan, at mga alikabok na tila matagal nang hindi nalilinis. Huminga siya ng malalim bago sinimulan ng paglilinis. Sa bawat pagbuhat niya ng kahon,
Ramdam niya ang bigat na hindi lamang pisikal kundi emosyonal din. Para bang sa bawat utos sa kanya, unti-unti siyang binababa sa kanyang pagkatao. Habang inaayos niya ang isang lumang kahon, bigla siyang nakaramdam ng hilo. Napahawak siya sa mesa upang hindi tumumba. Saglit siyang napapikit, sinusubukang pakalmahin ng sarili. Kaya mo ito, para sa anak mo. Muli niyang hinaplos ang kanyang tiyan, pilit pinapalakas ang loob. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakabawi, ay nadulas naman ang isang kahon sa kanyang kamay. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na tunog. Napaatras siya sa gulat at bahagyang napaupo sa sahig. Doon niya naramdaman ang matinding sakit sa kanyang tagiliran. Napapitit siya, pilit pinipigilan ng pag-iyak. Ilang minuto siyang nanatili roon, hindi makagalaw. Tanging ang mabigat na paghinga niya ang maririnig sa loob ng silid. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas bago siya nakatayo muli. Pilit niyang binuhat ang sarili at ipinagpatuloy ang paglilinis kahit na mas lalo nang bumibigat ang kanyang pakihamdam. Sa kabilang banda, si Kaylo may muling naipit sa trabaho. Sunod-sunod ang mga meeting at hindi niya namalayan na halos buong araw na siyang wala sa bahay. Ilang beses niyang tinangkang tumawag kay Samara, ngunit hindi ito sumasagot. May kakaiba siyang pakiramdam, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Pagdating ng gabi, natapos din ni Samara ang paglilinis ng storage room. Mabagal siyang bumaba sa hagdan, halos wala ng lakas. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit sa sala, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan. "Tapos ka na?" Mahina siyang tumanggo. "Opo." "Sige, umakyat ka na. Huwag ka nang magpakita sa mga bisita." Muli, walang emosyon ng boses nito, para bang isa lamang siyang utusan sa bahay na iyon. Tahimik na umakyat si Samara sa kwarto. Pagpasok niya ay agad siyang napaupo sa kama. Hindi na niya napigilan ng pagluluha. Hindi ito ang buhay na pinangarap niya. Hindi ito ang tahanang inaasahan niyang magiging masaya. Habang nakahiga siya sa kama, hawak ang kanyang tiyan, naramdaman niyang bahagyang paggalaw ng bata. Napangiti siya kahit may luha sa mga mata niya. "Pasensya ka na, anak. Ginagawa ko ang lahat." Ngulit sa loob-loob niya, unti-unti nang umuubos ang kanyang lakas. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na hindi siya ligtas sa loob ng mansyon. Na sa kabila ng yaman at ganda ng lugar, may panganib na hindi niya inaasahan. At hindi niya alam na ang susunod na mangyayari ay tuluyang nang magpapabago sa kanyang kapalaran. Dumating ang araw na tila matagal nang nagbabadya sa loob ng mansyon. Sa umagang iyon, mas mabigat kaysa karaniwan ang hangin. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang tensyon na ramdam kahit sa simpleng paglalakad sa hallway. Maagang bumaba si Samara, dala ang pag-asang baka kahit papaano ay maging maayos ang araw na iyon. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa dining area, agad niyang napansin ang malamig na ekspresyon ni Doña Veronique na tila may matinding iniisip. Umupo si Samara ng tahimik, ngunit hindi pa man siya nakakahawak ng pagkain ay nagsalita na ang biyenan niya. "Samara, kailangan na nating mag-usap." Napahinto siya. Mabigat ang tono ng boses ni Doña Veronique. Hindi tulad ng karaniwang panlalait lamang, may kakaibang determinasyon dito. Tumanggo siya. "Opo." Ibinaba ng biyena niya ang kutsara at diretso siyang tiningnan. "Hindi ka bagay sa pamilyang ito." Parang biglang tumigil ang oras. Hindi agad nakapagsalita si Samara. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sinabi. "Hindi sapat ang pagiging mabait mo o ang pagiging buntis mo sa anak ko para tanggapin ka dito.
Hindi ka galing sa mundo namin. Napayuko si Samara, gulit naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Ginagawa ko naman po ang lahat. Pinutol siya ng matalim na boses. Hindi sapat. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao sa mesa, kundi silang dalawa. Kaya mas mabuti pang umalis ka na dito sa bahay na ito. Napatingin si Samara, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Ano po? Umalis ka na, ngayon din. Diretsahan ang pagkakasabi, walang pag-aalinlangan. Napahawak si Samara sa kanyang tiyan. Paano po si Kaelum? Hindi mo na kailangang isipin ang anak ko. Ako ang magdedesisyon kung ano ang makakabuti sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Samara. Hindi po ako pwedeng umalis. Buntis po ako. Bahagyang nangumuti si Doña Veronique, ngunit walang init ang ngiting iyon. Mas lalo ka ngang hindi dapat nandito. Hindi na nakapagsalita si Samara. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya akalain aabot sa ganito. Tumayo si Doña Veronique at tumawag ng isa sa mga tauhan. Ihanda ninyo ang gamit niya. Ilabas niyo na siya. Mabilis na kumilos ang mga kasambahay kahit halatang nag-aalinlangan. May ilan sa kanila ang nagpatingin kay Samara na parang nangaawa, ngunit wala silang magawa. Ilang minuto lang, dinala sa harap niya ang maliit na bag na naglalaman ng kaunti-unti niyang gamit. Tumayo si Samara, nanginginig ang tuhod, hindi niya alam kung paano siya makakalakad palabas. Hindi po ba pwedeng hintayin si Kaelum? Mahina niyang tanong. Hindi na, kailangan. Matigas ang sagot. Hinawakan ng isa sa mga gwardya ang bag at itinuro ang pinto. Ma'am, hindi na niya tinapos ang sasabihin. Mabagal na naglakad si Samara palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay unti-unting nababasag ang kanyang pagkatao. Pagdating sa gate, hinarangan ng mga gwardya. Pasensya na to, utos po ni ma'am. Hindi na siya pinapasok muli. Napalingon siya sa mansyon, ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan, ngunit ngayon ay tila isang malamig na estranyo. Wala siyang dala kahit ano, kundi ang maliit na bag at ang batang nasa kanyang sinapupulan. Nagsimula siyang maglakad sa kalsada, hindi alam kung saan pupunta. Mainit ang araw, mabigat ang kanyang pakiramdam at bawat hakbang ay parang may kasamang sakit. Habang naglalakad, hindi niya mapigilan ang pagluha. Hindi niya alam kung saan siya magpupunta. Hindi niya alam kung paano siya magsisimulang muli. Sa kabilang banda, sa opisina, biglang napahinto si Kaelum. May kakaiba siyang naramdaman. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling tinawag si Samara. Ngunit walang sumasagot. Mabilis siyang tumayo at nagmadaling umalis ng opisina. Pagdating niya sa mansyon, agad niyang nahanap si Samara. Nasaan si Samara? Tumingin sa kanya si Doña Veronique, kalmado ang mukha. Umalis na. Napakunot ang noo ni Kaelum. Anong ibig mong sabihin? Pinalayas ko na. Parang tinamaan ng malakas na suntok si Kaelum, hindi agad nakapagsalita. Buntis siya, ma? Hindi siya ang bagay sa pamilyang ito. Mariing tumingin si Kaelum sa kanyang mina, puno ng galit at disbelief. Habang nag-uusap sila sa loob ng mansyon, si Samara ay patuloy na naglalakad sa kalsada, mag-isa, walang matakbuhan. At sa sandaling iyon, tuluyang nang nagbago ang kanyang buhay. Mula sa pagiging asawa ng isang mayamang lalaki, naging isang babaeng walang matirahan, walang kasiguransahan, at nag-iisa sa laban. Ngunit hindi niya alam, ang pag-alis niya sa mansyon ang simula ng pagbubunyag ng katotohanang matagal nang nakatago. Isang katotohanang kayang baliktarin ang lahat. Hindi na mabilang ni Samara kung ilang oras na siyang naglalakad. Unti-unti nang dumidilim ang kalangitan
at ang init ng araw ay napalitan ng malamig ng hangin ng hapon. Mabigat ang bawat hakbang niya at halos wala na siyang lakas. Hawak niya ang kanyang tiyan, pilit pinapakalma ang sarili habang sinusubukang huwag bumigay. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon, ngulit mas masakit ang katotohanang wala siyang matakbuhan, wala siyang matawagan, wala siyang lugar na uuwian. Sa isang gilid ng kalsada, napahinto siya. Napaupo siya sa bangketa, pilit pinipigilan ang pag-iyak. Ngunit hindi na niya kinaya. Tahimik siyang napaiyak, hawak ang kanyang tiyan. "Anak, kapit lang tayo." Mahina niyang bulong sa sarili. Habang nakayuko siya, may narinig siyang mahinang boses mula sa kanyang tabi. "Samara." Dahan-dahan siyang napatingin. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harap niya. Maayos ang pananamit, ngulit simple. May kakaibang kabaitan sa kanyang mukha at tila may pagkilala sa kanyang mga mata. Napakunot ng noo ni Samara. "Po, kilala niyo po ako?" Bahagyang ngumiti ang matanda. "Matagal na kitang hinahanap, Samara." Mas lalo siyang naguluhan. Hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. "Hindi po kita maalala." Tumanggo ang matanda. "Hindi mo ako maaalala. Bata ka pa noon." Lumapit ito at marahang inalayan siya na tumayo. "Halika, hindi ka pwedeng manatili dito." Nag-alinlangan si Samara. "Hindi po, ayos lang ako." Ngunit bago pa siya makatanggi, bigla siyang nahilo. Napahawak siya sa matanda upang hindi matumba. Dahan-dahang inalayan nito. "Kailangan mong magpahinga, lalo na sa kalagayan mo." Wala nang lakas si Samara na tumutol. Sumama siya sa matanda na dahan-dahang naglakad patungo sa isang sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan. Tahimik ang biyahe. Nakatingin lamang si Samara sa labas ng bintana habang iniisip kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Sa loob ng ilang araw, tila gumuho ang buong mundo niya. Hindi matagal ay nakarating sila sa isang simpleng bahay. Hindi ito marangya, ngulit maayos at malinis. May pakiramdam ng kapanatagan na hindi niya nararamdaman sa mansyon. Daran-dahang inalayan ng matanda papasok. "Magpahinga ka muna dito." Pinaupo siya sa sofa at agad na kumuha ng tubig ang matanda. Inabot nito ang baso. "Uminom ka muna." Tahimik siyang uminom. Ramdam niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. "Salamat po." Ngumiti ang matanda. "Walang anuman." Sandaling natahimik ang paligid bago muling nagsalita ang matanda. "Alam kong marami kang tanong." Tumanggo si Samara. "Opo, sino po ba kayo?" Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. "Ako si Don Aurelio Eliseo." Napakunot ng noo ni Samara. Pamilyar ang apelyido, ngunit hindi niya agad maipaliwanag kung bakit. "Eliseo?" Mahinang ulit niya. Ngumiti si Don Aurelio. "Apelyido mo rin." Napatingin siya, puno ng pagtataka. "Po?" Dahan-dahang umupo ang matanda sa harap niya. "Matagal na kitang hinahanap, Samara, mula sang nawala ang iyong ama." Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang ama ko?" Tumanggo si Don Aurelio. "Oo, ang iyong ama ang may-ari ng lupang kinatitirahan ng mansyon niya tinitirhan mo." Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi agad nakapagsalita si Samara. Hindi niya naiintindihan ang narinig. "Hindi po. Imposible." Mahinang tugon niya. Dahan-dahang tumanggo ang matanda. "Yan ang katotohanang matagal nang tinatago sa iyo." Nanginginig ang kamay ni Samara. "Ibig sabihin po,
hindi niya matapos ang sasabihin. Tumingin sa kanya ang matanda. May karapatan ka sa lupang iyon. Napahawak si Samara sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang sandali, tila hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit, lungkot, pagkabigla, lahat sabay-sabay. Ang lugar na pinanggalingan ng lahat ng sakit niya ay sa kanya pala. Ang mansyon na pinanggalingan ng pangaati sa kanya ay nakatayo sa lupang pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Hindi siya nakapagsalita, tahimik siyang napaiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Habang nakaupo siya sa simpleng bahay na iyon, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw. Ang babaeng pinalayas na walang kalaban-laban ay may hawak palang kapangyarihan na kayang baguhin ang lahat. At sa unang pagkakataon mula sang umalis siya sa mansyon, naramdaman niyang hindi pa tapos ang laban. Sa halip, nagsisimula pa lang ito. Magdamag, halos hindi nakatulog si Samara. Nakahiga siya sa simpleng kama sa bahay ni Don Aurelio, nakatitig sa kisame habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga narinig niya. Hindi pa rin niya lubos maisip kung paano nagbago ang lahat sa noob lamang ng isang araw. Mula sa pagiging pinalayas at walang matakbuhan, bigla siyang sinabihang na siya pala ang tunay na may karapatan sa lupang kinatitirikan ng mansyon na minsang naging impyerno ng kanyang buhay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. "Anak, hindi na tayo babalik sa dati." Mahina niyang bulong, ngulit puno ng determinasyon. Kinabukasan, nadatnan siya ni Don Aurelio sa sala. Nakahanda na ang almusal at may mga papel na nakalatag sa mesa. Maayos ang pagkakaayos nito, tila matagal nang inihanda. Umupo si Samara sa harap niya, bakas pa rin ang pagod ngulit may kakaibang tibay na sa kanyang mga mata. "Handa ka na bang malaman ng lahat?" Tahimik siyang tumanggo. "Opo." Dahan-dahang itinulak ni Don Aurelio ang isang folder papunta sa kanya. Ito ang mga dokumento na magpapatunay kung sino ka at kung ano ang karapatan mo. Kinabahan si Samara habang dahan-dahang binubuksan ang folder. Isa-isang lumitaw ang mga papeles. May mga lumang titulo, kasunduan at mga dokumento na may pirma. Ipinakita ni Don Aurelio ang isang lumang titulo ng lupa. Ito ang orihinal na titulo, nakapangalan sa iyong ama. Nanginginig ang kamay ni Samara habang hinahawakan iyon. Eliseo. Mahina niyang nabasa ang apelyido. Tumanggo ang matanda. Ang iyong ama ang nagmamay-ari ng lupang iyon bago pa man magkaroon ng mansyon. Ipinagkatiwala niya ito sa pamilya Viridian habang siya ay may pinagdaraanan noon. Napatingin si Samara. Anong nangyari po sa kanya? Bahagyang yumuko si Don Aurelio. Namatay siya nang hindi na inibabalik sa kanya ang lupa. At dahil ikaw ang isang nag-iisang tagapagmana, ikaw ang may buong karapatan dito. Tahimik na napaiyak si Samara. Hindi niya inaasahang na ang kanyang ama, na matagal nang hindi niya inakala na walang iniwang anuman, ay may ganitong iniwang yaman at responsibilidad. Bakit hindi ko po nalaman ito noon? Huminga ng malalim ang matanda. May mga taong piniling itago ito, at isa na doon ang pamilya Viridian. Parang may kumurot sa dibdib ni Samara. Ibig sabihin, alam nila. Tumanggo si Don Aurelio. Matagal na. Napapikit si Samara, pilit pinipigilan ang galit na unti-unting umaakyat sa kanyang dibdib. Ang bawat alaala ng pang-aapi, bawat salita ng pagmamaliit, mas lalong naging mabigat. Hindi lang siya basta inapi. Inapi siya sa sarili niyang lupain. Matagal na sana itong naayos ngunit kailangan ng tamang panahon at kumpletong dokumento.
At ngayon, hawak mo na ang lahat. Tahimik si Samara. Pinagmasdan niya ang mga papeles at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng kahinaan. Sa halip, may unti-unting lakas na bumabalik sa kanya. Ano po ang dapat kong gawin? Tumingin si Don Aurelio sa kanya, seryoso. May karapatan kang kunin ang sa iyo at may legal kang batayan para gawin iyon. Napayuko si Samara. Hindi siya sanay sa ganitong laban. Hindi siya lumaki sa mundo puno ng kapangyarihan at pera. Ngunit, hindi na siya ang dating babaeng na tahimik na nagtitiis. Dahan-dahan siyang tumingalaw. Gusto ko pong harapin sila. Bahagyang ngumiti si Don Aurelio. Alam kong darating ka sa desisyong higan. Huminga ng malalim si Samara. Hindi para maghingganti, kundi para ipaglaban ang tama. Tumanggo ang matanda. At para sa anak mo. Napahawak muli si Samara sa kanyang tiyan. Oo, para sa anak ko. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagbago ang takbo ng kanyang kwento. Hindi na siya ang babaeng pinapagalitan sa sulok ng bahay, hindi na siya ang tahimik na umiiyak sa kusina. Isa na siyang babaeng handang lumaban. Ilang oras ang lumipas, inihanda na nila ang kinakailangang dokumento. Nakipag-ugnayan si Don Aurelio sa isang abogado upang masigurang maayos ang lahat. Habang nakaupo si Samara, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga papeles sa harap niya. Ang bawat pahina ay parang patunay ng kanyang tunay na pagkatao. Hindi siya mahina, hindi siya walang halaga, at higit sa lahat, hindi siya dayo sa mansyon na iyon. Siya ang may-ari. At sa lalong madaling panahon, babalik siya hindi bilang inaapi, kundi bilang isang taong may karapatan. Habang papalubog ang araw, unti-unting lumalakas ang loob ni Samara. Hindi na siya natatakot. Handa na siyang harapin ang mga taong minsang nagpaluhod sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang talo, kundi ang katotohanan ang mananaig. Maagang umalis si Samara kasama si Don Aurelio at ang abogado na ipinakilala sa kanya, si Attorney Lucero. Tahimik ang biyahe, ngunit ramdam ang bigat ng bawat segundo. Hindi na siya tulad ng babaeng pinalayas na walang kalaban-laban, ilang araw lamang ang nakakalipas. Sa pagkakataong ito, dala niya ang katotohanan at ang karapatang na matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang kapalapit ang sasakyan sa mansyon ng Viridian, hindi niya maiwasang maalala ang bawat sakit na naranasan niya roon. Ang bawat salita, bawat paghamak, bawat luha. Ngunit sa halip na manghina, lalo siyang tumibay. Dahan-dahang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking gate. Agad lumapit ang mga gwardya, ngunit nang makita ang kasama ni Samara at ang presensya ng abogado, nag-alangan ng mga ito. Ma'am, mahinang bati ng isa. Sa unang pagkakataon, hindi na umiwas ng tingin si Samara. Buksan niyo ang gate. Maikli, ngunit matatag ang kanyang boses. Nagkatinginan ng mga gwardya bago tuluyang binuksan ang gate. Unti-unting pumasok ang sasakyan sa loob ng mansyon. Habang bumababa si Samara, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Hindi na siya estranghero sa lugar na iyon, hindi na siya bisita. May kakaiba ng kumpiyansa sa kanyang paglakad. Sa loob ng bahay, agad siyang sinalubong ng mga kasambahay na halatang nagulat sa kanyang pagbalik. May ilan na napatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala. Nasaan si Doña Veronica? Tanong niya ng direkta. Agad namang may tumuro sa sala. Nasa loob po. Dahan-dahan siyang naglakad papunta roon kasama sina Don Aurelio at Attorney Lucero. Pagpasok nila, agad napatingin si Doña Veronica na noon ay tahimik na umiinom ng tsaa. Napatigil ito. Bumalik ka pa?
Malamig ang tono, ngunit may halong bulat. Tumingin si Samara sa kanya, direkta at walang pag-aalinlangan. May kailangan po tayong pag-usapan. Bahagyang napataas ang kilay ni Doña Veronica. At ano naman iyon? Hindi na nagsalita si Samara, sa halip si Attorney Lucero ang lumapit at inilatag ang mga dokumento sa mesa. Magandang araw po. Kami po ay naririto upang ipaalam ang legal na katayuan ng lupang kinatitirikan ng mansyon na ito. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Doña Veronica. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang nagsalita ang abogado. Ang lupang ito ay hindi nakapangalan sa pamilya Veridian. Ito ay pagmamay-ari ng pamilya Eliseo at ang tanging pagapagmana ay si Samara Eliseo. Tahimik ang buong sala. Parang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Hindi agad nakapagsalita si Doña Veronica, ngulit makikita sa kanyang mukha ang hindi paniniwala. Imposible. Mahina ngulit mariring tugon niya. Iyan ang katotohanan, sagot ni Attorney Lucero habang itinuturo ang mga dokumento. May mga papeles kami na magpapatunay ng lahat. Kung kinakailangan, maaari itong dalhin sa korte. Nanginginig ang kamay ni Doña Veronica habang tinitignan ng mga dokumento. Isa-isa niyang binasa ang mga detalye at sa bawat pahina, mas lalo niyang nararamdaman ang pagguho ng kanyang kinatatayuan. Napatingin siya kay Samara. Ikaw ba? Mahinang niyang tanong. Sa unang pagkakataon, hindi na umiwas ng tingin si Samara. Ako po. Maikli, ngunit malinaw ang kanyang sagot. Ilang sandali ng katahimikan ang bumalot sa buong bahay, maging ang mga kasambahay ay hindi makagalaw. Hindi ito pwede. Bulalas ni Doña Veronica. Ito ang bahay ko. Bahagyang umiling si Samara. Hindi po. Hindi niyo po ito pagmamay-ari. Hindi galit ang kanyang tono, ngunit puno ng katotohanan. Sa sandaling iyon, tuluyang bumaliktad ang sitwasyon. Ang babaeng minsang pinalalayas sa harap ng gate ay ngayon ang may hawak ng kapangyarihan sa loob ng mansyon. Biglang bumukas ang pinto. Samara, boses iyon ni Calum. Napatingin siya sa asawa na halatang nagmamadali at puno ng pag-aalala. Pagpasok nito, agad niyang nakita ang esena sa sala. Anong nangyayari dito? Tanong niya habang naglilipat ng tingin sa kanilang lahat. Tahimik si Samara. Si Attorney Lucero ang sumagot. Ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon, ang tungkol sa titulo, ang tunay na may-ari at ang karapatan ni Samara. Habang nagsasalita ang abogado, unti-unting nagbago ang mukha ni Calum. Mula sa pagkalito, naging pagkabigla hanggang sa tuluyang hindi makapaniwala. Napatingin siya kay Samara. Totoo ba ito? Tahimik siyang tumanggo. Oo. Isang salita, ngunit sapat upang baguhin ang lahat. Napaatras si Calum, tila hindi maproseso ang narinig. Sa loob ng mansyon, bumalot ang mabigat na katahimikan. Walang gustong magsalita, walang makagalaw. Ang katotohanan na matagal nang nakatago ay tuluyan nang tumalahad. At sa araw na iyon, ang kapangyarihan ay hindi na hawak ng pamilya Veridian, kundi ng babaeng minsang itinuring nilang walang halaga. Nanatiling tahimik ang buong sala matapos mabunyag ang katotohanan. Parang may mabigat na hangin na bumalot sa bawat sulok ng mansyon. Walang makapagsalita agad, at bawat isa ay tila sinusubukang iproseso ang nangyari. Si Calum ang unang gumalaw. Dahan-dahan siyang lumapit kay Samara. Hindi na tulad ng dati na may kumpiyansa, kundi puno ng pag-aalinlangan at pagsisisi. Samara, bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahina ang boses niya, puno ng guilt. Tahimik na tumingin si Samara sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, hinayaan niyang maramdaman ni Calum ang bigat ng sitwasyon.
Hindi ko rin po alam, diretso niyang sagot. At kahit alam ko, sa tingin mo ba makikinig ka? Napatigil si Kaelum. Wala siyang maisagot. Sa lahat ng nangyari, alam niyang may pagkakulang siya. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Hindi ko nakita. Hindi ko naprotektahan. Napapikit siya, halatang nahihirapan. Dahan-dahang napatingin si Samara sa kanya. Hindi galit ang kanyang mga mata, kundi puno ng sakit na matagal niyang kinimkim. Habang nag-uusap ang dalawa, nakatayo si Doña Veronique, tila hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang mga dokumento. Hindi ito totoo. Mahina niyang bulong sa sarili. Ang mansyon na ito, ang buhay na pinaghirapan niya, ay biglang mawawala sa kanya sa isang iglap. Napaupo siya sa sofa, tila nawalan ng lakas. Hindi ko alam. Bigla niyang sabi, ngunit mahina na ang kanyang boses. Napatingin sa kanya si Samara. Ano po ang hindi niyo alam? Dahan-dahang tumingin si Doña Veronique kay Samara. Sa unang pagkakataon, wala na ang yabang sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng takot at pagsisisi. Hindi ko alam na ikaw iyon. Mahina niyang sagot. Napakunot ang noo ni Samara. Ano po ang ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Doña Veronique. Matagal na naming alam na hindi sa amin ang lupa, pero sinabi sa amin na wala nang maghahabol, na wala nang tagapagmana. Napatingin si Don Aurelio. Alam niyo, pero pinili niyong manahimik. Hindi agad nakasagot ang biyenan. Napayuko siya. Nagkamali ako. Mahina niyang pag-amin. Tahimik ang buong paligid. Sa unang pagkakataon, ang babaeng dati ay matapang at mapagmataas ay tila isang taong natatakot at naguguluhan. Naiyak siya. Pinotektahan ko lang ang pamilya ko. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang mali ang kanyang ginawa. Lumapit si Samara ng kaunti. Hindi siya galit, ngunit malinaw sa kanyang mukha ang sakit. At ako po, hindi po ba ako parte ng pamilyang iyon? Walang naisagot si Doña Veronique. Ang bawat tanong ni Samara ay parang unti-unting sumisira sa natitirang lakas ng biyenan. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na siya ang mapapahiya. Siya ang malalagay sa alanganin. Lumapit si Kaelum sa kanyang ina. Mama, mahina niyang sabi. Napatingin sa kanya si Doña Veronique. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Nagkamali ako. Mahina niyang ulit. At sa wakas, humarap siya kay Samara. Pasensya ka na. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang paghihingi ng tawad, ngunit pilit niyang inilabas ang mga salitang matagal niyang itinago. Sa lahat ng ginawa ko sa iyo, sa bawat pangaapi, sa bawat pagkakataon na pinaramdam kong wala kang halaga, napayuko siya. Pasensya ka na. Tahimik ang buong sala, walang gumagalaw. Ang mga kasambahay ay nakatingin lamang, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ang Doña Veronique na kinatatakutan nila ay ngayong nakayuko at humihingi ng tawad. Si Samara ay nanatiling nakatayo, tahimik na pinagmamasdan ang biyanan. Hindi siya agad sumagot, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil pinipili niyang timbangin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang sakit, ang galit, at ang katotohanang kahit gaano kasakit ang nangyari, siya pa rin ang may kapangyarihan ngayon kung paano magtatapos ang lahat. Dahan-dahan siyang huminga. Hindi madali ang pinagdaanan ko. Mahina ngulit matatag ang kanyang boses. Halos wala nang matira sa akin nung pinalayas niyo ko. Napayuko lalo si Doña Veronique. Pero hindi ako bumalik para maghinting. Napatingin sa kanya ang lahat. Bumalik ako para itama ang mali. Sa sandaling iyon, malinaw sa lahat na hindi na ang dating Samara ang nakatayo sa harap nila. Hindi na siya ang babaeng tahimik na umiiyak sa sulok.
Isa na siyang babaeng may lakas, may paninindigan, at may kakayahang magdesisyon para sa sarili niya. At sa loob ng mansyon na iyon, ang kapangyarihan ay tuluyan ng nagbago ng kamay. Nananatiling mabigat ang katahimikan sa loob ng sala matapos magsalita si Samara. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Hindi na siya ang babaeng nanginginig at walang lakas ng loob. Sa pagkakataong iyon, siya na ang may kontrol sa sitwasyon. Dahan-dahan siyang huminga, pilit pinapakalma ang sarili. Alam niyang ang susunod niyang mga salita ang magtatakda kung paano magpapatuloy ang lahat. Hindi ko po kayang kalimutan agad ang lahat ng nangyari. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Napayuko si Doña Veronica, tinanggap ang bawat salitang iyon. Alam ko, mahina nitong tugon. Nagpatuloy si Samara. Hindi biro ang naranasan ko dito sa loob ng bahay na ito. Araw-araw akong pinahiya, pinababa at pinaramdam na wala akong halaga. Napatingin siya kay Kailum. At higit sa lahat, iniwan akong mag-isa. Hindi makatingin si Kailum, ramdam niya ang bawat salitang tumatama sa kanya. Pasensya ka na, Samara. Muli niyang sabi, ngunit sa pagkakataong iyon, mas mabigat ang kahulugan. Tahimik na tumanggo si Samara, ngunit hindi iyon nangangahulugang natakos na ang lahat. Kung gusto nating maayos ito, bahagyang nag-angat ng ulo si Doña Veronica, umaasang may pagkakataon pa. May mga kondisyon ako. Biglang naging seryoso ang lahat. Ano iyon? Mahinang tanong ni Kailum. Diretso siyang tumingin sa kanilang dalawa. Una, hindi na ako tratuhin bilang isang utusan sa sarili kong bahay. Tahimik ang lahat. Ikalawa, kailangan ko ng respeto, hindi lang bilang asawa ni Kailum, kundi bilang tao. Bahagyang napapikit si Doña Veronica, tila tinatanggap ang bawat salitang iyon. At ikatlo, saglit siyang tumigil, saka hinaplos ang kanyang tiyan. Ang anak ko ay lalaking hindi nakakaramdam ng takot sa loob ng sariling tahanan. Napayuko si Kailum at napaiyak si Doña Veronica. Tatanggapin namin. Agad na sagot ni Kailum, puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala mo. Tumingin si Samara sa kanya, sinusukat ang kanyang sinseridad. Sa kabilang banda, dahan-dahang tumayo si Doña Veronica. Hindi na ito ang dating matapang at dominante na babae. Ngayon, tila isa na lamang itong ina na natutong magkamali. Lumapit siya kay Samara. Hindi ko mababawi ang mga nagawa ko. Mahina niyang sabi. Pero handa akong magbago. Napatingin si Samara sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na emosyon sa mukha ng kanyang biyenan. Hindi na yabang, kundi pagsisisi. Tahimik siyang tumanggo. Hindi madali pero bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Parang nabunutan ng tinik si Doña Veronica. Napahawakan nito sa dibdib, tila napagaan ang kanyang pakiramdam. Salamat. Mahina niyang bulhong. Sa sandaling iyon, hindi pa man ganap na maayos ang lahat, nagsimula na ang pagbabago. Hindi agad mawawala ang sakit, ngunit may pagkakataon na para maitama ang lahat. Lumapit si Kailum kay Samara at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Uuwi ka na ba? Mahinang tanong niya. Napatingin si Samara sa paligid ng mansyon. Ang lugar na minsang naging dahilan ng kanyang paglula ay ngayon tila naghihintay ng panibagong simula. Hindi na siya babalik bilang mahina. Kung babalik siya,
Iyon ay bilang taong may karapatan. Dahan-dahan siyang tumanggo. Oo, ngunit hindi na tulad ng dati. Malinaw ang kanyang tono. Ngumiti si Kailum kahit may halong kaba. Naiintindihan ko. Sa gilid, tahimik na nakamasid sina Don Aurelio at Attorney Lucero. Nakita nila ang unti-unting pagbabago ng sitwasyon. Hindi na ito simpleng alitan ng pamilya. Ito ay isang aral. Isang pagkakataon para maitama ang mali. Habang unti-unting nagkakaayos ang lahat, may bagong pakiramdam na bumalot sa mansyon. Hindi na ito puro yabang at kapangyarihan. Unti-unti, napapalitan nito ng pag-unawa at respeto. At sa gitna ng lahat, si Samara ay nanatiling matatag. Hindi na siya ang babaeng natatakot magsalita. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa dilim. Isa na siyang ina na handang ipaglaban ang kanyang sarili at ang kanyang anak. At sa pagkakataong iyon, ang kanyang pagbalik sa mansyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi simula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa loob ng mansyon. Hindi ito bigla ang pagbabago, kundi dahan-dahang pag-aayos ng mga sugat na matagal na ring nakabaon sa bawat isa. Si Samara ay nanatili sa bahay, ngunit hindi na tulad ng dati. Hindi na siya inuutusan sa mga gawaing hindi naaayon sa kanyang kalagayan. May sariling silid siya na inayos ni Kailum, mas komportable at tahimik, na para bang sinisimbolo ang panibagong simbula ng kanyang pananatili roon. Si Kailum naman ay naging mas present, hindi na siya laging abala sa trabaho. Madalas na siyang umuuwi ng maaga at sinisigurado niyang kasama niya si Samara sa bawat pagkakataon. Unti-unti niyang pinapatunayan na handa siyang bumawi, hindi sa salita kundi sa gawa. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nanggaling kay Doña Veronique. Sa mga unang araw, ramdam pa rin ang distansya. Hindi agad nawawala ang nakasanayang ugali, nguhit halata ang pagsusumikap. Hindi na siya nagsasalita ng may panghahamak at sa halip ay mas pinipili niyang manahimik kapag wala siyang magandang sasabihin. Isang umaga, nadatnan ni Samara si Doña Veronique sa kusina. Hindi ito karaniwang nangyayari. Nakasuot ito ng simpleng damit at tila abala sa pag-aayos ng pagkain. Napahinto si Samara sa pinto. Hindi niya inaasahan ang makikita. Napansin siya ng biyenan at bahagyang nungumiti. "Nag-aalmusal ka na ba?" Mahina nitong tanong. Bahagyang nagulat si Samara, ngulit tumanggo siya. "Opo." Lumapit si Doña Veronique at inilapag ang isang mangkok sa mesa. "Para sa'yo." Tahimik na naupo si Samara. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ang babaeng minsang nagpaluha sa kanya ay ngayong naghahain ng pagkain para sa kanya. Umupo rin si Doña Veronique sa harap niya. "Pasensya na," bigla nitong sabi. Napatingin si Samara. "Alam kong ilang beses ko na iyong sinabi, pero gusto kong ipakita, hindi lang sabihin." Tahimik na nakinig si Samara. "Hindi ako naging mabuting biyenan sa'yo," diretso nitong inamin. "Napayuko ito, at hindi ko na iyon mababawi, pero gagawin ko ang lahat para hindi na maulit." Hindi agad sumagot si Samara, ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang sincerity sa mga salita ng biyenan. Dahan-dahan siyang tumanggo. Sapat na po iyon para magsimula ulit. Bahagyang napangiti si Doña Veronique at sa unang pagkakataon, may init ang ngiting iyon. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging maayos ang kanilang samahan. Hindi man perpekto, ngunit may respeto na. Dumating ang araw na isinilang ni Samara ang kanyang anak. Sa loob ng ospital, kasama niya si Kailum na hindi umalis sa kanyang tabi. At sa labas ng silid, tahimik na naghihintay si Doña Veronique, puno ng kaba at pag-aalala. Nang marinig ang iyak ng sanggol, napaluha si Kailum habang hawak ang kamay ni Samara.
"Salamat," mahina niyang sabi. Pagkalipas ng ilang sandali, pinayagan ng makita ang bata. Dahan-dahang lumapit si Doña Veronique, naninginig ang kanyang kamay habang tinitingnan ang kanyang apo. "Napakaganda," mahina niyang bulhong. Napatingin siya kay Samara, puno ng emosyon ng kanyang mga mata. "Salamat sa pagbibigay namin ng pagkakataon." Ngumiti si Samara, pagod ngunit masaya. Sa sandaling iyon, tuluyang nabuo ang pamilyang minsang nasira. Lumipas pa ang mga buwan at mas lalo pang naging maayos ang kanilang samahan. Hindi man perpekto, ngunit may respeto na. Si Samara ay hindi na lamang asawa ni Calum, kundi isang respetadang babae sa loob ng bahay. Si Doña Veronique naman ay naging maalaga sa kanya at sa kanyang apo. Madalas itong makitang karga ang bata, nakangiti na para bang binubuo ang mga panahong nasayang. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang naiintindihan ang halaga ng respeto, pagmamahal at pagpapakumbaba. Ang mansyon na minsang naging lugar ng sakit at panghuhusga ay unti-unti nang naging tahanan. Isang tahanan na hindi binubuo ng kayamanan kundi ng mga aral na natutunan sa gitna ng pagkakamali. At sa huli, napatunayan ni Samara na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang tumayo muli, ipaglaban ang tama at magpatawad kahit gaano kasakit ang pinagdaanan.